Iran, ang dating Persia, isa sa mga pinakamahigpit na bansa sa gitnang silangan pagdating sa mga batas hinggil sa pamumuhay ng taong bayan. Nasaksihan ang mga protesta ilang buwan ang nakararaan nung isinibatas muli ang karagdagang paghihigpit. Subalit nung napatay ang isang babaeng Kurdish, ang gulo ay naging pag-aalsa na ngayon lamang naranasan sa bansa. Maitaob kaya ang makapangyarihang pamunuan ni Ayatollah Ali Khamenei? Magugulantang ang iyong kaluluwa kung malalaman mo na ang mga rebeldeng Kurd ay nakikipaggiyera sa Iran upang gawing demokratiko ang Islamic Republic. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Dating tahimik ang mga balita kung magmumula sa Iran. Umiiwas ang bansa sa mga kontrobersiya ng mundo at usapang politikal. Iyon ay dahil bawal sa bansa na ipahayag ang masasamang balita. Kung i-google mo o hahanapin sa Facebook ang nangyayari ngayon sa bansang Iran, masasaksihan ang klase ng himagsikan na nagaganap sa bansa. Mga estudyante, mga profesional, mga kababaihan na nagpakita ng tapang sa harap ng mapanganib na rehimen. Ito ay dahil sa isinibatas noong buwan ng Agosto ngayong taon ang karagdagang paghihigpit sa pananamit ng mga kababaihan. Kung hindi ka naniniwala, ito ang sabi sa Radio Farda. Isalin natin ang ulat mula sa salitang Arabo. Pinaririingan ang tinatawag na batas sa puri ng babae. May multa sa hindi maayos na pagsuot ng hijab at pagpapatalsik sa mga empleyado ng estado kung hindi susunod. Sa ibang establishmento, bawal sa babae ang high heels at manipis na medyas. Bawal din kung medyo kita ang buhok ng babae. Bawal lumabas kung maigsi ang manggas. Bawal sa mga babae ang mag-hold hands sa labas ng bahay. Bawal kumanta kung ang lyrics ay immoral. Bawal magsaya kung hindi tradisyonal ang musika. Lalo na bawal ang halikan sa publiko. Mga paghihigpit sa batas na hindi nagustuhan ng maraming Iranians. Lingid sa iyong kaalaman na bago naganap sa Iran ang Islamic Revolution noong taong 1979, walang problema sa batas kahit hindi magsuot ng hijab ang isang babae. Sa katunayan, noong mga panahon ng pinunong Reza Shah, taong 1941 hanggang 1978, binigyan ng maraming karapatan ng mga kababaihan sa bansa. Pinagtatrabaho sa pamahalaan, pinag-aaral sa mga universidad, at pinayagang lumabas ng walang hijab sa tinawag na unveiling. Siguradong magugulat ka dahil sa kasalukuyan, mas maraming babae ang may pinag-aralan doon kumpara sa mga kalalakihan. Kung hindi ka talaga makapaniwala, nakalahat-lahat yan sa Encyclopedia Iranica ng Iran. Mag-research ka at huwag maging tamad, huwag palaging umasa sa iyong jowa. Subalit ang karapatan ng mga kababaihan doon ay nagbago nang umupo ang pinunong supremo na si Ayatollah Ruhollah Khomeini. Binuwag ang malayang karapatan ng mga babae. Ganun pa man nawasak man ang karapatan sa batas, pero hindi sa puso ng mga Iranians. Taong 2014, isang viral video sa Iran ang lumabas. 6 na kabataan ang pinakitang sumasayaw sa awit na Happy ni Pharrell. Napanood ito ng mga kinaukulan na lumabag sa utos ng hijab at chastity law ng Iran. Ang parusa, hinubaraan sa state TV ang 6 na kabataan na pinanonood ng ilang milyong Iranians at binigyan ng tig-70 latigo. 2017, si Viva Movahedi, ang tinaguriang babae ng revolusyon sa kalsada, ay umakyat sa isang poste at tinanggal ang kanyang hijab, inaresto at kinulong. 2018, si Reza Khandan, nagpakita ng suporta gamit ang Facebook, inaresto at kinulong. 2019, si Nasrin Sotoudeh, isang abogado, lumabag sa batas ng hijab, nakulong at nilatigo ng 100 beses. Ilan lamang ang mga ito sa napakaraming protesta na naganap.
Patunay na nasa puso ng bawat isa ang karapatan na pumili ng ayon sa kanilang paniniwala. Kaya ang karagdagang paghihigpit sa ngayong taon ay nagdulot ng sobrang galit mula sa taong bayan. Lalo na nung namatay noong Setyembre ang isang 22 anyos na babae na si Mahsa Amini. Inaresto ito ng tinaguriang morality police dahil labas sa kanyang hijab ang buhok nito sa harapan. Matapos itong arestuhin, misteryosong namatay. Ayon sa kapulisan, tumulan daw ito mula sa tuktok ng isang mataas na gusali bilang pagsisisi sa paglabag sa mabuting batas. Ngunit, hindi ito pinaniwalaan ng kanyang pamilya. Batay sa pahayag ng Iran International, samahan ng mga journalist mula sa bansang Iran na pinipilit ng tagapagpahayag ng estado na umamin sa programa ang pamilya ni Mahsa na hindi mga pulis ang pumatay sa kanilang anak. Dahil sa hindi makatarungang kaganapan, sumabog ang malawakang protesta laban sa pamahalaan ni Khomeini. Pati ang mga karatig na bansa katulad ng Turkey at Syria, pati Lebanon ay nakisalo na rin. Kaya marami ang nagtatanong kung bakit biglang nagkaroon ng pag-aalsa dahil lamang sa isang babae. Mabubulabog ang iyong pagkatao kung maririnig mo na bagamat ang mga pagkulong, paglatigo ng maraming beses at pagkamatay ng ilang arestado na lumabag sa hijab at chastity law ay karaniwan na sa bansang Iran, subalit ang pumanaw na si Mahsa Amini ay kamag-anak ng mga rebelde. Ano ang kinalaman dito ng mga taga-Kurdistan? Mula nang nagsimula ang protesta na ngayon tinawag na pag-aalsa laban sa pamunuan ng Iran, marami nang napatay. Kasama sina Nika Shah Arami, 16 na taong gulang, napatay matapos arestuhin ng morality police sa gabi ng protesta. Nakita ng pamilya ang mga bukol sa ulo ng bangkay, ngunit itinanggi ng kapulisan na silang may kagagawan. Si Hadis Nujafi, isang sikat na TikToker ang binaril ng shotgun sa dibdib. Itinanggi rin ng mga pulis na silang may kinalaman. Nagpakamatay raw ang sikat na dalaga ayon sa kinauukulan. Si Sarina Esmail Sade, 16 anyos na YouTuber, nakita ng mga kaibigan nito na binugbog ng mga pulis sa protesta. Ngunit itinanggi ulit ng kinauukulan at nahulog raw ang babae sa hagdanan kaya namatay. Mga pangyayari na mababalitaan hindi lamang sa Iran, pati na rin sa ibang bansa. Sa social media masasaksihan ang pagsuporta sa karapatan ng kababaihang Iranians. Sa bansang Lebanon, ang mga Kurdish ay sumusuporta sa pag-aalsa dahil raw sa pagkamatay ni Mahsa Amini, nagsulputan ng mga karibal na grupo laban sa Tehran. Ganon din sa Syria, ang mga Kurdish ay nagprotesta laban sa Iran dahil sa pagkamatay ni Mahsa Amini. Sa katabing bansa na Iraq, dating kaaway ng Iran, nagprotesta ang mga Kurdistan. Bukod doon, nagpuputol ng kanilang buhok ang mga kababaihan at nagsusunog ng kanilang hijab, gawaing ipinagbabawal sa batas ng chastity na may parusang latigo at kulong, lalo na kung ikaw ay lahing Kurdish. Ang mga Kurdish na may bilang ng mga 30 milyon ay mula sa bulubunduki ng Kurdistan na matatagpuan sa gitna mismo ng mga bansang Turkey, Iraq, Iran at Syria. Kaya maraming Kurd sa mga Arabong bansa, pero kaila sa marami na hindi sila mga Arabo. Ngunit ang mga ito ay katutubo ng mabundok na rehiyon bago pa nabuo ang Iran. Yung iba ay Kristiyano, ngunit karamihan ay mga Sunni Muslims na noon pa ay naghahangad ng demokrasya para sa mga Iranians. Dati na itong mga kalaban ng pamunuan ni Ayatollah Khomeini mula pa noong Islamic Revolution taong 1979. Pero kamakailan lamang, dalawang partido ng rebeldeng Kurdistan ay nagsali puwersa upang labanan ang Iran. Ang Kurdistan Democratic Party ng Iran at ang Iran's Kurdistan Democratic Party. Sinabi ng mga nito sa Al Arabiya na ang pagsanib ng dalawang KDPI ay ang panibagong kapanahunan laban sa rehimeng Islamic Republic ng Iran. Ayon din sa pahayag na ipipilit nilang isulong ang federalismo
habang patuloy nilang dedepensahan ang pag-atake ng kalaban. Ganon din ang balita sa Middle East Eye na nagkaisang muli ang mga Kurds sa protesta laban sa Iran at ang sinisigaw ay kababaihan, buhay at kalayaan. Dahil dito, naramdaman ng pamunuan sa Iran ang peligro na dulot ng nagsamang grupo, lalo pa ngayong nagkakaroon ng pag-aalsa sa bansa. Kaya pagsapit ng buwan ng Oktubre, nagsimula ng bombahan sa mga kampo ng Kurds na nasa Iraq. Kung hindi ka makapaniwala, ito ang patunay sa national news na inatake na ng Iran ang grupo ng Kurds sa bansang Iraq. At ang ikinababahala ng mga nasa gitnang silangan ay ang paghiganti ng Iraq na dati ng kaaway ng Iran at ang paglusob muli ng rebeldeng Kurdistan upang itaob ang pamunuan ni Ayatollah Khomeini. Marahil sa hinaharap masasaksihan kung ano ang kahahantungan ng pag-aalsa sa Iran, kaayusan sa bansa o malawak na kaguluhan. Anong aral ang mapupulot dito? Ang pag-aalsa sa Iran ay hindi lamang isang laman ng balita. Ito rin ay pangitain na ang kalayaan ay isang karapatan ng bawat nilalang. Inaasam at minimithi na parang hanging amihan na hindi dapat ipagkait kanino man. Walang presyo pambili at hindi nababayaran. Kahit maliit na ibon na nakalagi sa hawla, kung makakawala ay hindi magbabalik sa sariling kulungan. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.